Ngayon iba at tema. Bumoto na pala ang mama. So wala naman tayong magagawa eh. Ay hindi lang kasi ang tao, ang ine-expect niya, ito, ayaw ng korapsyon. Ngayon iba na ang tono. Ano to? Ano lumalabas dito? Sino ang traidor sa Senado? O, kilala nyo na. 'Di ba? Kaya nga tinawag siya ng 2,000 eh. Ngayon, tignan nyo yung likod niya. Yung nasa likod niya, ka-majority niyan. Yan, nasa likod na yan. Pero tignan mo yung tingin ng mama sa kanya. Being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, eka nga, hindi pa pwede, Yeah. little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Wala namang problema eh. 'Di ba? Ang tao nag-iingat lang ho. Dahil ayaw niya magaya kay Tatay Digong. Yung Senator Lisa, urging Senator Bato to see. Well, it's very obvious to me they didn't want him here. Kung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Kung nandito siya, may umabot sa kanya. Si Senate President pro tempore dahil siya pa yung naging instrumento para malabag na yung karapatan ng isang senador at masira yung dignidad at respeto para sa Senado. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kamanggogoyo, kamanggagawa. Ito ho yung laging banat nitong mama na ito. Na akala mo, ay talagang totoo at tunay. Ay yun lang. Kasi kung ibabalik tanaw nyo, kung ano yung mga pronouncement niya patungkol sa impeachment ni Bibi Sara, talagang parang madadala ka. Hindi ako, wala pa akong ganitong sasabihin. Hayaan natin sila. Ngayon iba at tema. Bumoto na pala ang mama. So wala naman tayong magagawa eh. Ay hindi lang kasi ang tao, ang ine-expect niya, ito, ayaw ng korapsyon. Ngayon iba na ang tono. Gusto niyo malaman kung ano ang tono niya? O ibalik tanaw muna natin yung mga pronouncement niya bago magkaroon ng impeachment. Bago natin ito isasalang. Sige. Kasi talagang sabi ko nga, kung kayo ay madaling nalinlang na talaga. Dahil panoorin niyo ito. At syempre sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, andun pa rin. At kung gusto mo sumali sa ating komunidad, andyan lang yung join button, pindutin nyo lang yan. At syempre, ikaw ang magiging unang-una sa ating video. Kasi ililipat na sa plenaryo yung impeachment, di ba? Balik pa na ito Impeachment ni VP Sara. Ano po bang pulso nyo dyan sa Kongreso? Kayo po ba decided na rin sa inyong magiging boto? Kami po sa kamanggagawa, actually kanina tinanong din po ako niyan kasama ko yung mga leaders ng mga manggagawa. We are conducting our consultation with our leaders kung paano ang treatment kasi party list po kami. So our vote na ikakas doon sa plenary discussion about the impeachment should reflect the will of our constituents. So kaya ang lumalabas diyan, accountability is very important for the workers. Tapos tignan natin yung merits according dun sa ire-report ng Committee on Justice. Hindi kasi ako member ng Committee on Justice, so we're awaiting the committee report. And then from there, doon kami mag-intervene o boboto sa ire-report ng Committee on Justice. Sa pulso naman sa House po, hindi ko masabi kasi minority kami. Pero meron pong mga usap-usapan na may mga kumbaga nagsusulisit na ano bang boto mo? May mga ganun. Sa akin wala pa hong Sa akin wala pa hong lumalapit kung anong boto ko Uy, linawin natin yung solicit. Speaking lumalapit. So dahil may mga lumutang dito nakalipas sa mga araw tukol sa may mga lumalapit para kapalit yung boto. Can we confirm that Congressman Eli or part yan nung kanilang maganda yung kanyang segue. Play safe pa siya dito nung bago ma-impeach si Bibi Sara. Ngayon, eto na siya ngayon.
gawing publiko lahat ng salin ng mga congressman, senador at mga politiko. Mag-issue rin tayong lahat ng bank secrecy waiver. Mga boss, tapos na ang botohan ng impeachment dito sa Kongreso. At meron Oh, yun na. Tapos na ang botohan. Ano ang boto mo? Yung kayong mga kamanggagawa, masyado kayo nagpapaniwala eh. Diba? Ano ba ang pinaglalaban ng kamanggagawa? Nyo, nila, natin, tayo, lahat tayo. Pagtaas ng sweldo. Yung mga ganid sa gobyerno, mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga durobo sa gobyerno. Ayun ang pinaglalaban ng kamanggagawa. 'Di ba? Ninanakaw yung para sa taong bayan. Eh hindi natin malaman kung ano yung papel ng kamanggagawa nyo ngayon dito eh. Hindi, nung una bumilib ako dito sa mama na ito. Nung una, binabanatan niya yung mga politiko na durobo. Sir, hanga ako sa iyo noong una. Akala namin hindi ka nga boboto sa impeachment eh. Pero nangyari. Hindi ho kami galit. Ang kinaiinis lang namin, pinaniwala mo yung mga kamanggagawa. Tignan mo yung comment sa iyo ng mga kamanggagawa mo. Yun lang ang aming opinion at reaction. Pero siyempre, ganun talaga. Politika yan. Eh, hindi naman natin masabi kung meron kang behind that. Wala naman tayong sinabing ganun. Eh, anong iisipin ng taong bayan? Di ba? ng oportunidad si Vice President Sara Duterte na magpaliwanag at linisin once and for all ang kanyang pangalan tungkol sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Pero real talk lang mga boss, huwag Sige, real talk. tayong magpaka-ipokrito. Kung anong Tama. pamantayang ginamit natin kay Vice President Sara Duterte, edi yun din dapat ang gamitin nating pamantayan sa ating mga sarili. Sabi natin, may problema sa kanyang salin. Pwede bakit hindi gawing publiko lahat ng salin ng mga congressman, senador, Ayan na naman tayo, nagpa-play safe na naman tayo eh. Huwag mo nang si BP Sara. Kung halimbawa bumoto ka, huwag ka na magpaliwanag ngayon dyan. Kasi nakaboto ka na eh. Ang mahirap sa susunod kung iboboto ka pa. Kasi napinawala mo na yung taong bayan, magaling kang magsalita, magaling kang umaksyon sa manggagawa. Pero ano ba yung pinaglalaban ng mga kamanggagawa na gusto talaga ng pagbabago? Sige, boss, amo, manager. Kami ho ay nagtatanong, ano ba ang pinaglalaban nyo sa kamanggagawa? Di ba sa mga korupsyon, sa pagbabago, sa laki ng sweldo? Hindi yung boboto ka para ma-impeach ang vice president. Tapos, sino ba mahal ng mga kamanggagawa mo? Nagtatanong lang ho kami. Wala eh. Hindi na ipasok lang natin kasi sayang ang mamang ito. Nakakabilib sa kanyang mga laban, sa kanyang mga boses. Nagmumura pa nga ito eh. Binabanatan niya yung mga malakas talaga bumira. Pero sayang eh. Ando na tayo eh. Didikit ka na lang. Ando na. Yung kamanggagawa, nasa iyo na. Kaso nga lang, parang nawala. Hindi kasi kung makikita niyo yung comment talaga ng kamanggagawa na ito, iba ang comment. Kahit magbasa kayo ng mga nangyayari, iba ang magbasa kayo ng mga comment, iba. Oo, nababad trip sila kung bakit ganun at bumoto. So tapusin na natin ang kwento sa kanya. Dito tayo, move tayo dito sa taksil sa Senado. Bakit kailangan mo ngayon magpaliwanag? Hindi kasi siya pala ang tinuturong pumayag na pumasok at arestuhin hindi natin sure kung pumayag siyang arestuhin. Pumayag pumasok sa Senado itong mga NBI. Sa bagay, hindi naman maglalakas ng loob itong mga NBI kung walang basbas. Ano to? Ano lumalabas dito? Sino ang traidor sa Senado? Kilala nyo na. Diba? Kaya nga tinawag siya ng 2,000 eh. Ngayon, tignan nyo yung likod niya. Yung nasa likod niya, ka-majority niyan. Yan, nasa likod na yan. Pero tignan mo yung tingin ng mama sa kanya. Early in the morning, an NBI representative Galit to. came to see me and told me they have a warrant. Tignan nyo yung mukha nung nasa likod. Galit. Bakit?
Ay kung halimbawa siya pa lang halimbawa lang ipaghahambing lang natin, pwedeng pangkumpara. Kung halimbawa itong nasa likod na to, siya si Senator Bato, di nakakulong na ang mama, nadala na sa dahig. Eh kasi may traidor sa Senado eh. Hindi kagaya ng Senador Robin Padilla, sinabi niya, pinanghawakan niya yung salita niya, pag may aaresto kay Senador Bato sa loob ng Senado, makikipagbardagulan talaga siya. Totoo yan. Yan yung kanyang sinabi. Hindi kagaya nitong mama na ito, anak ka ng tipakulong ka. Hay, anong tawag sa'yo? Of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. Tenyo, mautal-utal sa pagpapaliwanag. Kasi bakit? Kasalanan may kasalanan eh. Sabi ni Aling Ledesma, kung hindi mo pinapayagan itong mga NBI, di sana walang problema. Malamang sa malamang, kinuwento ni Aling Ledesma, planado ang lahat. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya hindi pa pwede, Yeah. little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Wala namang problema eh. Di ba? Ang tao nag-iingat lang ho. Dahil ayaw niya magaya kay Tatay Digong. Dahil wala nang jurisdiction ng ICC dito, tapos pamimigay niyo na naman. Pero ang may mali, sabihin natin hindi siya pumasok ng 7 months o 6 months. Wala na kayong pakialam doon. Hindi ho kayo ang nagpapasahod. At bukod doon, may iniiwasan na siya ay maaresto. Ngayon, ito ang tanong. Paano nyo nalaman na nandyan si Senator Bato at paano nyo nalaman na papasok si Senator Bato? Kung sinasabi nyo 7 months na hindi siya nagpapakita at bigla siyang lumutang, paano nyo nalaman at binigyan ng, ano ba tawag doon? Authorization, ano ba tawag doon? Para makapasok. Sige, paliwanag nyo. Paano nyo nalaman na si Senador Bato ay papasok noong araw na yon? At bakit din nandoon si NBI agad-agad? At bakit din sinasabi ng NBI na pinayagan nyo sila? Yan ang malaking katanungan. Ano to? Kwentuhan lang? Laro-laro lang? Kaya ganun kasimple lang sinabi ko. Coordinate with the OSA. So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Bakit hindi? Sige nga, ibalik natin ang kwento. Alam ng NBI. Bakit hahabulin si Senador Bato? Bakit may NBI na doon? Diba? Ang gulo nyo Ang galing nyo magtagpi-tagpi na naman. Pumasok si Senador Bato sa botohan. Expected nyo mangyayari yan. Expected nyo mangyayari yan kasi kailangan ng boto para manalo. Ngayon, pinilano nyo na yan. Nung nakita si Senator Bato, ayan na, umeksena na. Si NBA, ando na kagad. Diba? Nung nagkakabukuhan na, eto, magpapaliwanag kayo ngayon. Diba? Ngayon, ikaw yung sinisisi ng mga, nasa bibig niya eh. Sinabi sa bunganga niya na, bakit ako yung, sabi ng media, ako ang may kinalaman sa magtatanong ang taong bayan, paano kagad nalaman ng NBI na papasok si Senator Bato kung hindi, hindi inaabangan talaga. Malamang inaabangan talaga yan. Sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice
Naku po, ayan na naman tayo. Oo, wala na hong tiwala ang taong bayan sa inyo. Oo, kahit kailan hindi na ho magtitiwala. Kaya ang sagot sa'yo nito ah, ni SP, Senate President Alan Cayetano, don't be personal. Senator Cayetano sa 5 senador na naghain ng resolusyon para ipaharap si Senator Bato sa otoridad. Alam nyo itong mga senador na to, yung mga talunan na Ramdam na nila na talunan sila, kaya nag-iiyakan na. Oh, pasok. Yung Senator Lisa, urging Senator Bato to see. Well, it's very obvious to me they didn't want him to appear. Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may umabot sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC, ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders na chief of masturbation ng DP, payag na sila na lahat yan, pulutin na lang tapos dalhin sa inyo. So dapat dumaan sa korte. Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies. So, yun lang payo ko sa kanila. Don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. So, laban lang po yung nakasign dito. So, wala lang to, hindi naman to ma-approve. I respect their opinion. They want to express it that way, di ba? But kitang-kita nyo sa majority yesterday at kita nyo sa action ng iba, pati sa mga NBA agents who went overboard, that they don't want him here. In politics, you don't always want your opponent to be there, but you don't wish them to be shipped off to a foreign country. I'll not go into their intentions kasi it's unparliamentary. So, Ayan, nag-iiyakan na itong mga, alam niyo yun, nag-iiyakan na itong mga yung mga senador na talunan na. Nakakaramdam na ng, kasi nagka-question na sila Kina-question na lang ngayon, ito, panoorin nyo tapusin nyo yung video. Kina-question na ngayon nila, itong si Senate President, na, sige, kayo na bahalang humusga, para mapatunayan nyo na talagang ito yung mga senador na ito, yung nabanggit kanina, mga iyakin at talunan na. Dahil, bakit? Wala na silang SP na laging pagtatanggol sa kanila. Wala na yung blue ribbon kasi 'di ba? Lahat ng posisyon sa Senado bakante. So magbobotahan pa niya kung sino yung Ngayon si Pinky wala na rin. Ang kontempro na si Miss Lauren Legarda. Si Miss Lauren Legarda, yung anak niya, lumalaban sa mga Duterte. Ibig sabihin, suportado ang mga Duterte. Nagtatanggol sa mga Duterte. Alam ka naman pabayaan ito ng nanay. Siyempre, magdo-Duterte na rin ito. Diba? Nakukuha niya yung logic. Kasi mga iyakin Lalo na ito si Virus na nangangarap maging presidente. Diyos me, Marimar. Ngayon kayo magsisiiyakan. Yung hapdi, yung hapdi. Namnamin nyo ngayon. Dahil gusto nila ma-impeach si BP Sara, sa kamera, oo. Tingin nyo yung bilang. Yung bilang. Wala na ho silang bilang ngayon. Itong mga kampo ng mga dorobo. Diba? Biglang napalitan ng SP kasi unggoy. Diba? Tapos ayan pa, traitor pa yung isang senador. Ngayon, ito. Panoorin nyo. Of the acting majority leader, I have a parliamentary inquiry. Yesterday, 2 motions were made. The first one made by Senator Villanueva, citing in contempt of the Senate the NBI agents who allegedly tried to prevent Senator De La Rosa from attending yesterday's session.
And the second one, concerning the proposed amendments to the rules a motion made by Senator Marcoleta. On the first motion, Mr. President, I would just like to ask how my vote was counted. Yeah. Yeah. There was no division of the House. There I was have a no... copy of the TSN of yesterday's session, Mr. President, and it says, which led to the, and I quote, in part, which led to the body's unanimous consent to move that we cite in contempt those individuals running after Senator Ronald Bato de la Rosa. Natural. Sige nga. Bakit ayaw niyo i-cite in contempt? 'Di ba? Kung yan ang pipigilan niyo, isang mali ang pagpigil. 'Di ba? Gumawa sila ng eksena na dapat hindi. Dapat tinanong mo si Tutasen. Bakit niya pinayagan pumasok yung mga taga-NBI? Ano ang kanilang papel? Para arestuhin mismo sa Senado. Sige nga. Kaya tama lang na i-cite in contempt para maiwasan ulit. Para hindi na mangyari sa mga susunod na panahon kung meron pa. 'Di ba? Kung yan pala gusto niya palayain yung mga gumawa ng kalokohan diyan, ibisitin mo senador, hahabulin mo para lang arestuhin. Doon pa mismo sa bulwagan. Yung mga katanungan na itong mga to, ito alam mo yung mga utak nito, parang masasabi mo na sila yung mga dumidepensa sa mga maling gawi. Sabi ni Aling Ledesma yan, parang sila yun eh. Parang ayaw nila ng katahimikan. Parang ayaw nila ng gobyernong maayos. Dahil tama naman yung ginawa. Kung ikaw ay may paglabag at wala kang pahintulot na arestuhin ang isang tao mismo sa Senado, dapat lang sa'yo na may cite and contempt ka. At kung ikaw naman ay pinahintulutan ng dating SP, ang tawag doon traidor. Traidor siya. Traidor ito si Senador Bato ng SP. Alam yung kalakaran eh. 'Di ba? Eto may banat pa itong si si Senator Virus. May banat pa siya. Hindi natin alam kung ano to. Komedya, ano to? Sabi niya, comedy o Senado? Kami sa isa't isa and for one, talagang nakakalungkot at nakakahiya na marami ay pinagtatawanan ang nangyayari sa Senado kahapon. The Senate's going viral for the wrong reasons nga po. So nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado, ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan. Ma'am. Paano nyo nasabi na comedy? Hindi maganda kasi pinayagan no? Yun yung hindi maganda kasi hindi maganda napapayagan na pumasok doon na hindi rin alam ng mga ibang kasamahan. Bukod tangi, ilan lang ang nakakaalam. Ang masama pa nun, ma'am, senadora, ipapa-arrest pa si Senador Bato. So, hindi maganda talaga. Kaya nagre-request siya na manumbalik. Malamang hindi na mangyayari uli yan kasi iba na yung liderato ng Senado. Yun, doon tayo maniniwala. Kaya yung liderato ngayon nito ni Tutasen, tapos na. Pero, dapat naging instrumento, ito pala sabi dito, paglabag ni Soto. Ano yung kanyang paglabag? Tito Sen, naging instrumento sa paglabag sa karapatan at paglapastangan ng Senado. Yan, naku, title ho yan Title yan. Hindi, kung i-analyze nyo yung nangyari, balik natin meron silang session sa plenary o magbobotohan sila sa plenary. Hindi kasi biglaan Nagkaroon ng motion na palitan ng liderato. So, yung nagbigay niyan, una muna, motion for vacant all position in the Senate. In-motion ni Villanueva, Senador Villanueva,
na lahat yun ay bakante. So nag-grant yun na bakante. Ngayon, nag-second demotion na si Ate Aming na inonominate niya si Senate President Alan Peter Cayetano na na maging Senate President. So ngayon, may counter naman ito si Pinky. Ninominate niya naman to si 2000 ulit. Bakit hindi mo ninominate yung sarili mo? Ninominate niya. So nagkabutuhan, nagkabilangan. May nag-abstain. Meron ding may nag-no, may nag-yes. Pero huwag kayo maniniwala doon sa mga nag-abstain na. Yan yung mga mapaglaro. Yan yung mga balimbing. Alam niyo, yan yung mga butterfly. Kung saan-saan, pag mabango ang bulaklak, lilipat. Yan yun. Kilala niyo sila. Kilala niyo kung sino nag-yes, kilala niyo kung sino nag-no. Bumilib ako sa mga sa puntong ito, bumilib ako sa bilyar. Bakit? Siyempre, nakakakuha na tayo ng panibagong boto sa kanila para maging Senate President si Senator Alan. Doon lang ako napabilib. Sana, ibalik nyo. Ibalik nyo yung dati. Kasi sa Duterte naman talaga kayo eh. Diba? Alam naman namin eh. Kaso nga lang, ewan ko kung ano nangyari. So, ipasok natin to. Nako. Anong kwento rito? Mukhang, wababanatan ito ni Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque yata mai-interview dito kung ano yung paglabag ni Tuta. At sa pagiging senador, itong si Senate President pro tempore, dahil siya pa yung naging instrumento para malabag na yung karapatan ng isang senador at masira yung dignidad at respeto para sa Senado dahil nga ang pinapatupad na warrant of arrest ay walang bisa dito sa ating bansa. Yes, gaya na aking sinasabi, Admar, no? Bukod sa pagiging kriminal yung mga nangyari sa Senado, no? Na paglabag sa Article 145 at posible pang attempted kidnapping yan, ang katotohanan ay hindi rin naging tapat sa pagiging senador itong si Senate President pro tempore dahil siya pa yung naging instrumento para malabag na yung karapatan ng isang senador at masira yung dignidad at respeto para sa Senado dahil nga ang pinapatupad na warrant of arrest ay walang bisa dito sa ating bansa. So sa tingin ko, dapat rin siya maparusahan dahil siya ay gumawa ng isang unethical conduct na hindi karapat-dapat sa isang senador. Yari ka ngayon. Opo. Kung matagal na itong arrest warrant na ito, kasi November pa ito, attorney, isinilbi lang kahapon, Mayo 11, kayo rin po ba ay nagtaka yung sa timing ng implementation na parang inantay sa mga ganap, na mga importanteng ganap, like kagaya po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kasi nga parang sure na yata itong mga kritiko ng mga Duterte na may impeach siya sa Kamara na ngayon ang bola ay malilipat dito sa Senado at dito nila inilabas at inilahad yung arrest warrant kasi matagal na bakit hindi nila inimplement itong mga nakalipas na araw at ginawa pang sekreto nila, attorney? Yung talagang intention nila ay para mabawasan yung numero natututol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Kung maalala mo, Admar, dito rin sa programa natin, siniwalat ko na kauna-una ang pagkakataon na noong Nobyembre, dumating talaga yung warrant of arrest dito sa Pilipinas na kung todo deny silang lahat. So, ang timing talaga, hindi nila ilalabas yan hanggang hindi tutuloy ng impeachment complaint ang mabawasan ng isang boto at least. No? At hindi ako magtataka kung tutuluyan din nila itong si Senator Bongo, si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva at si Senator Jingo Estrada na matagal na nilang tinatakot, nakakasuhan ng kasong plunder dahil nga dito sa flood scam. No? At sa tingin ko, lahat po yan ay dahil nga nais nilang mabura at mabawasan ang suporta ni Inday Sara Duterte pagdating sa impeachment dyan sa Senado. Opo. Ito po bang pagsekreto sa arrest warrant po, attorney, ng mismong ICC, regular na po nilang ginagawa? Kasi hindi po ba gagalangin nila yung batas na umiiral o proseso sa isang bansa kung saan galing ang subject ng kanilang
arrest warrant. Bakit pa kailangang isikreto kung makikipag-ugnayan pa siya sa mga at dadaan sa, halimbawa dito sa atin, dadaan talaga sa local courts bago maipadala ang subject ng arrest warrant. Normal po ba na isikreto ito mismo ng ICC? Bagong ano po yan, rule, no? Hindi naman sinisekreto yan dati. Yan ay inaanunsyo. Pero talagang dahil dito sa kaso ni Tatay Digong, ay gumawa sila ng bagong rule na henceforth, sekreto na ang pagsisilbi ng warrant of arrest na uulitin. Which is mali, di ba, Atty. Harry Roque? Dapat hindi ganun. Ang ngayon, na nangyayari, sana doon sa Senado na nagbida-bidahan si Au at siya daw yung kasama. May hawak-hawak pa nga siyang kopya ng warrant of arrest. Ngayon, sana habulin din siya ng Senado at kasuhan at i-cite in contempt dahil parang anong nangyayari, siya yung nagsisiklab ng di ba? Nagbida-bidahan pa siya doon. Yan ang hindi maganda. Sana gawan na rin ng aksyon ng pamunuan ng Senado. Nakasuhan na ito si Tonyo dahil lagi nang gugulo. Lahat na lang. Sira ang sira ang bansa sa kanya. Pero siyempre, dyan muna tayo magtatapos at yung shoutout segment natin, eto na. Mula kay Ma'am Marie Dolores ng Germany, shoutout sa iyo, ma'am. Tapos kay Ma'am Damanusan, shoutout sa iyo, ma'am. Texas, always, USA, Texas. Nicole Ann Crisostomo, sa Japan, nanonood si Ma'am Nicole. Salamat po, laging nakaantabay silang lahat. At ito pa kay Sir Romulo Divina Gracia. Shoutout sa iyo, sir. Winnie Ercinas. Yan, shoutout. Wilmer Ercinas. Shoutout sa iyo, sir. Sa ano naman siya? Sa Samar. San Juan, Samar. Hazel Texon. Sa Argao, Cebu. Yan, sa Cebu. Maganda yan. Julia Sugiyama. Ayan, lagi siya nanonood sa atin. Shoutout po. Jean Jerry Lorissima. Shoutout. Solid Duterte. Marciana de la Cruz. Shoutout po sa inyo. Nelson Gatusang. Ayan, shoutout po sa inyo. Virgin Sitameha. Ayan, shoutout po. Ronnie Candel, shoutout po sa inyo. Ani Balabagan, shoutout po. Imperial Dolly, shoutout po sa inyo. Sara hanggang dulo, salamat po. Roland Kuwa, shoutout po. Lablito Lies, shoutout po. Jocelyn Benbo, shoutout po. Roger Abuneha, shoutout po sa inyo. Jomi Smile, shoutout po. Marlinda Matira, shoutout po sa inyo. Ben Cabata, shoutout po. Sino to? M. Baker, shoutout po sa inyo. Negri, shoutout po sa inyo. Uzi Zero, shoutout po sa inyo. Nora Garon, shoutout po. Clarita Letran, shoutout po. Alberto Gabriel, shoutout po sa inyo. Antonio Laurio, shoutout po. Wokin, Wow with Lian. Wow with Lian. Wow with Lan, yan, shoutout po sa inyo. Ayan kung umabot ka. Kilala ko to si Wow with Lan. Yan si #Wow. Walk with Lan. Nag-comment sa atin, I-ano nyo siya, i-subscribe nyo siya hashtag, nawala tuloy, #Walk with Lan. Yan. Ayan mula kay Rosita Nuas, shoutout po sa inyo. Totoy De Silva, De Sibla, shoutout po. Purisima Burinaga, shoutout po sa inyo. Radicul, shoutout po sa inyo. Naglolokohan lang, Step Pub. Ayun, naglolokohan lang niya.
Ding Pineda, shoutout po sa inyo. Oo, sino pa ba? Ayan, si Ma'am Malu, Survivor Mix Lab, shoutout po sa inyo. Marciana de la Cruz, shoutout po. Karen, si Ma'am Karen Panganiban, shoutout po. Nestor Calyanao, shoutout po. Fatima Datuan, shoutout po. Virgilio Simpao, shoutout po. Marlita Bautista, shoutout po. And Angie Risibal. Yan, shoutout po sa inyo, ma'am. Ay ako umabot sa video natin ito. Hanggang sa muli ho, ang akin naman paglalambing, like, share yung video, okay na po tayo dyan. Hanggang sa muli ho, bye-bye.